ang mga retired military officers. At kagaya ni Captain Tado, pero bago tayo magsumata, pakinggan natin si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces. Naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At ngayon, naninindigan para sa katotohanan dito sa EDSA Shrine. Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito ako dahil nababahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian sa mga interpretasyon ng ating batas. Kung kami ay nasa active service, binabantayan namin ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Diba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? NPA! Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Masulan! Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng magpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami na po tayo, mga kababayan, at magsasalita ulit. Okay. Magkakaroon tayo ng immediate press conference muna.
At kumami tayo dahil magkaiba. dumating na ang mas maraming mga pulis pa. At tayo Mga retired militar na po. Pabantayan Nandito nila tayo. sinabi nga, pag sila na nagalit, pag sila nang kumilos, ibig sabihin galit na mga taong bayan. Ulitin ko natin, marami pong mga retired military officers and police officers na kasama po dito. Nila Captain Dado at nila Colonel Mitran at nila General Simoy Like pa more, mga kababayan, para mapanood ng Colonel Yu. OFW. Police. Sa Ano po inyong reaksyon doon, Captain? Sa si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na iniurang na raw po niya ang impeachment na nila kay BP Sara. At suportado yung address niya. At hindi niya sinusuportahan ano namang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya eh. Huwag kayo magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Oo, yun nila ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway, ng konting room na kaya niya ginawa yun kasi nahimas-masa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung kanyang naging reaksyon doon sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yun. Bakit nahimas-masan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yun at tatayuan nila yun na labag sa konstitusyon, hindi palalakpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun. Kaya nahimas-masan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayo maniwala. We the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo nilaratify, kung hindi kayo approve, bawat section, bawat amendment na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan. Kung hindi pumayag ang taong bayan, ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng Constitution. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces, at saka mga PNP. Makino kayo. AFP at PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordain, binasbasan natin. Binigyan nyo na ininga. Lahat ng nakalagay sa Constitution, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro. Pangalawa, may tanong dito mula kay Bisdak para sa mga vloggers. Bisdak, go ahead. At ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na tumalo ngayon sa Extra Swine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat po sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa Extra Swine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasupina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas na ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa supina ng NBI dahil doon sa pag pinatay si Vice President Inday Sara ay meron sa umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Aranita Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, itugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to local authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yun. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reactions sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, saka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binabastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto, bakit nyo pipirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong, huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan itong gobyerno. Bagbanatan ninyo ng ganung kaso-kaso, wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa niyo sarili niya. Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Plunder. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera. Yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang. Kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, sasamain kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit.
Putragis! Anong gagawin natin? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, ba, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa, yung Resolution 10. Isang ano lang yan ang kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapataik sa mga tarantado na inayupak ng mga buwakan ng inang yan. Huwag kayong magano. Sorry, nagmura ako. Hindi simbahan. Sorry po. Ha? Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ko po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulit sa lulong o illegal na droga o drug addict President as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkudita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang? Ay, digo. Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yun inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. Malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob at kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingteng, yan ang prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingteng, kunin mo isang piraso, pakliin mo kahit isang kamay kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingteng, pakliin mo ganyan, hindi mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan.